Sir, linawin natin, ano-ano po ba itong mga plastic chemicals na binabanggit po ninyo na nagsisilbing risk o panganib ngayon sa mga kabataan at saka saan po yan makikita o matatagpuan? Sa totoo lang mo, napakadami. Bukod lang doon sa mga laruan na madalas natin makita. Karamihan ngayon mo ay talagang gawa na lahat sa plastic. Bibihira na lang siguro o may mga mangilan-ngilan na lang na makita tayo na hindi plastic yung produkto. Pero karamihan dito ay talagang gawa na sa plastic. Napakarami pang iba pang mga produktong pambata na plastic na rin. Halos mas mura ang presyo nito kumpara dun sa iba pang mga gawang glass o di kaya ay metal, mga stainless, ganyan kakaunti na lang ito. Ito talaga yung isang dahilan kung bakit ipinanawagan natin sa ating Pangulo na bigyan ito ng pansin dahil nga ilang beses na napakarami ng mga pag-aaral na mismo dito sa mga gawang plastic na ito ay nagtataglay ito ng mga nakalalasong chemical. Hindi lamang yung madalas na naririnig ninyo sa amin na lead o tingga, maging yung iba pa katulad ng phthalates na makikita rin natin dito. Yung mga squeaky toys, Mon, yan isa sa pinakamarami ngayon. No? Yung squeaky toys na yan, napakarami na kagad na chemicals, kabilang na dyan yung phthalates na binanggit ko at yung iba pang mga chemicals. So ito yung dahilan kung bakit mas pinapaigting natin ito dahil nga wala tayo talagang meron tayong regulation pero hindi ito sapat Kailangan talaga ng batas na inaasahan sana natin na mapangunahan ng ating Pangulo. Oo. May datos po ba tayo, Sir Tony, ng mga naapektuhan na nitong mga plastic chemicals, lalo na sa kabataan? Dito sa atin kasi, ang mahirap kasi sa ganitong klaseng chemicals, Mon, hindi mo siya kagad ganun na makita o ma-detect. Kinakailangan mo pa talaga na ipa-laboratory yung bata o di kaya ay sumailalim doon sa chemical analysis para malaman. Pero yung symptoms kasi ng ganitong exposure sa mga chemicals ay halos similar na symptoms na nararanasan natin. Inuubo, sinusipon, yung mga unang instances ng symptoms. Pero sa kalaunan ay nagde-develop na yung kanyang epekto. Halimbawa na lamang, kung ma-expose tayo sa lead o tingga na makikita natin mismo doon sa mga paint coatings, yung mga pinturang ginamit dito sa mga laruan o sa mga produktong pambata, may epekto kagad yan sa sa kanilang utak. Malaki yung tsansa na humina yung kanilang development dulot ng pinsala na ito at maging naman yung iba pang mga klase ng chemicals na merong epekto dun sa internal organs ng ating mga anak. Oo, yung humina na binabanggit ni Sir Tony, mga kapatid, magiging mapurulho yung pag-iisip, yung utak. Yun po yung nice na sabihin. Sir, ano ba yung mga warning? Kasi yun nga, sabi nyo, mga squeaky toys, yun yung mga tumutunog-tunog na laruan Pero sa mga school supplies, ano ba yung mga parang dapat iwasan ng mga mamimili pa lang ng school supplies ngayon? Siyempre, magpapasukan na nga po next week. Unang-una, Mon, ang isa sa pinakamadalas na nasa listahan ng ating pamimili ng school supplies, unang-una dyan yung bag. Kaya nga maaga pa lang ay inanunsyo na kagad natin na kinakailangan talaga na magsagawa ng on-site inspection, verification ang ating mga regulatory agencies para ma-check yung bang mga bag na itinitinda dito sa atin, maging sa mga pamilihan, ay ito ba ay rehistrado, notipikado, pumasa dun sa safety standards ng ating gobyerno. Oo. Dahil sobrang sobrang dami talaga Mon, mapipilitan ka talagang bumili lalong-lalo na yung medyo mura dahil nga sa taas ng presyo nito. Ang medyo nakakalungkot lang Mon, sa listahan kasi ng Department of Trade and Industry, hindi kasama ang mga bag o di kaya yung mga any fabric made na mga kagamitan pambata doon sa school supplies na dapat bantayan. Yun sana yung gusto nating ipursige na maisama itong mga bag, mga pouches, napakadami kasi water container na Mon na kung saan nakitaan natin na sobrang dami ng concentration ng lead mismo doon sa paint coatings na hinahawakan mismo ng mga bata. Mas mataas talaga yung chances na ma-expose sila dahil nga sa sobrang dami ng chemicals na ginagamit dito. Kapag amoy pintura at kapag masyadong matingkad ang kulay, mukhang yun yung mga dapat na iwasan din siguro, no?
Tama yan, Mon. At ikalawa dyan ay yung mga gawang plastic din. Bagamat sabihin na lang natin, naghahagila pa rin tayo ng mga alternatibo, yung medyo matibay. Pero sa ngayon kasi, yung mga gawang plastic, kailangan lang talaga mas maging malinaw din sa bahagi ng mga manufacturer, Mon, na ilagay, i-display yung product information. Okay. Isa kasi itong pamantayan ng ating mga kababayan para malaman saan ba ito gawa. Ngayon nakakakita tayo, merong mga nakalagay na non-toxic, toxic-free, which is okay. Malaki yung tulong nito. Pero maganda pa rin na kumpleto sana yung product information dahil kung sakali man na magkaroon ng epekto yung exposure ng ating mga anak sa ganitong klaseng mga chemical, at least alam natin kung ano yung pwede natin gawin and at the same time ay alam din natin kung sino yung pwedeng managot. Bukod dyan, sir, ngayong masamang panahon, isa talaga sa mga sinasabing dahilan ng mga pagbaha, yung mga plastic na binabanggit ho ninyo. Paano nyo gustong tutukan ito ng pamahalaan? Total ba? Dapat ba talagang ipagbawal na yung mga plastic na yan? O anumang may mga sangkap po nito? Tama yan. No? May mga klase ng plastic na talagang kailangan pa rin nating i-regulate. Hindi pa talaga i-total ban dahil nga may kailangan maghagila pa talaga ng substitute. Ganoon naman tayo dito sa ating sistema, kumbaga bago mo talaga i-total ban siya, siguraduhin mo na meron kang substitute. Ang may mga importanteng kailangan talaga na i-total ban dito sa atin, Mon, ay unang-una ito yung single-use plastic. Napakahalaga dahil ito yung madalas talaga natin na nakikita sa mga estero, sa mga daluyan ng tubig at maging sa ating karagatan. Kaya nga isa sana ito sa inaasahan sana natin na naging pronouncement or announcement ng ating Pangulo na yung ating contribution para mabawasan yung plastic pollution dito sa ating bansa ay magsisimula sa ganitong pagre-regulate, pagbabawal doon sa paggamit ng sobra-sobrang dami ng plastic. Panghuli na lamang, Sir Tony, kayo po sa Ban Toxics, ano na po ang mga pagsisikap at serbisyo lang pong ibinibigay na rin para at least yan, mapatigil na o maiwasan na po yung paglipa na nga ng mga items na may mataas nga pong plastic chemicals lalo ngayong magpapasukan na? Unang-una, patuloy ang ating kampanya, Mon, lalong-lalo sa mga paaralan. Kamakailan nga ay tayo ay naging bahagi nitong Brigada Eskwela. Napakahalaga nito, Mon, dahil ito talaga yung hudyat na magsisimula na talaga yung ating eskwela dito sa ating bansa. May mga ilang polisiya tayo, programa na inihahain sa mga paaralan. Kung kayo po interesado para ma-avail yung tinatawag namin na Toxic-Free and Waste-Free School Program, maaari lang po kayo makipag-ugnayan sa amin. Ang hangarin po natin ay maisiguro natin yung kaligtasan ng ikalawang tahanan ng ating mga anak at sa pamamagitan ng pagsisiguro na maisasaayos natin at ilayo natin yung mga paaralan dun sa paggamit ng mga iba't ibang mga nakalalasang chemical, kabilang na dyan yung sa pintura, kabilang na din dyan, Mon, yung mga disinfectants na ginagamit. Dahil nga sa sobrang dami ng, siyempre, kailangan nating yung proper hygiene ay ipatupad natin. Pero may mga pamantayan tayo, halimbawa na lamang yung mga fragrant type na mga klase ng mga disinfectant, yan medyo maiwasan natin at magagilap tayo ng mga alternatibong mga pamamaraan para mas maging ligtas itong mga kagamitan na ito sa ating mga anak. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga naibahagi niyo po sa aming programa. Sir Tony Dizon, ang Toxics Campaigner ng Ban Toxics.